Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin yung may honor, mga Lodi. Palakpakan po natin si Ace Barbers na sinasabi po niyang kapag sinungaling daw po, wala daw pong honor. Dahil may honor ka, Mr. Ace Barbers, dapat sagutin mo to. Hindi ka ba nagsisinungaling dyan sa Quadcom? Sa katotohanan lang, nasa mukha ba namin ang mag-coerce? Tingnan nyo nga ang mukha niya compared sa mukha namin. Sabi po ni Kong Benny Abante. Pogi ni Kong Abante. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga lods? It's mga Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Grabe po, tatapang po talaga ng mga miyembro po ng Quadcom. Isa na po dyan si Ace Barbers dahil po hinamon niya si Police Colonel Grijaldo dito po sa kanilang hearing. Ano po yung hamon niya, mga Lodi? Eto po, pakinggan at panoorin nyo po ang mga sinabi niya dito at meron lang po tayong napuna. Kaya po ipapakita natin si Tatay Duterte dito sa inyong screen dahil konektado po ito kay Ace Barbers. Panoorin nyo po, mga Lodi. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Wow. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Grabe, mga Lodi, no? Angat! Talaga pag nasa Quadcom. Anak na tinapay naman. Malupit pa po sa mga investigador. Itong membro po ng Quadcom. Ano pa po yung sinabi? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Parang ang pagkakarinig ko, irrelevant question. Anak ng tinapay naman, oh. Wala ka ng karapatan talagang hindi magsalita dyan sa loob po ng Quadcom hearing na yan. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Sino yung kakampi ni Police Colonel Grijaldo doon? Pakibanggit! Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. Ano? Ano daw? Hindi daw tama ang nangyari at ginawa daw po ni Police Colonel Grijaldo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Wow, may reputasyon pala yung committee na yan, mga Lodi. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Oh, mandato daw po ng taong bayan yung ginagawa nila dyan. Ng tinapay naman, binabastos daw po. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor, and then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. Kapag hindi daw po sinungaling, may honor daw po. So may papakita po akong video sa inyo, mga Lodi. Ewan ko lang po kung sang-ayon kayo dito sa sinabi ni Ace Barbers. Kapag hindi daw po sinungaling, may honor ka. Ito lang naman po yung video niya noong panahon po ng panunungkulan bilang Pangulo ni Tatay Duterte dito sa ating bansa. Ito po yun, mga Lodi. Pakinggan at panoorin. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare
ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin yung may honor, mga Lodi. Palakpakan po natin si Ace Barbers na sinasabi po niyang kapag sinungaling daw po, wala daw pong honor. So dahil may honor ka, totoo pala lahat ng mga sinabi mo, ganun ba yon? Na sinusuportahan mo ang pagsugpo sa illegal na droga. Pero bakit biglang nagiganto ang ihip ng hangin, Ace Barbers? Ngayon, minamasamahan nyo yung ginawa ni Tatay Duterte nung nasugpo po ang illegal na droga sa ating bansa. Dahil nga po, sa panahon po ni Bongbong Marcos, bawal po saktan ang mga drogista. Ganun ba yon? Dahil may honor ka, Mr. Ace Barbers, dapat sagutin mo to. Hindi ka ba nagsisinungaling dyan sa Quadcom? Sinabi mo pa na dinudungisan daw po yung pangalan ng committee na yan. Pakita lang po natin, mga Lodi, yung iba pang mga ebidensya. Ito po yung sinabi ni Police Colonel Grijaldo na kinausap daw po siya di umano ni Dan Fernandez at saka ni Benny Abante. Ito po, panoorin nyo, mga Lodi, kung hindi po ba tugma yung sinabi po ni Police Colonel Grijaldo dito po sa video na ito na kumakalat ngayon. PM. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. So, dito po sa video na ito, mga Lodi, sinasabi po, nung 7:18, pumasok daw po ito si Dan Fernandez at sumunod po dyan, 7:20, pumasok naman po si Benny Abante. Lumabas po sila 7:35. So, meron pong sa tingin ko, mga 15 minutes pong nasa loob sila dun at nag-uusap siguro. Ang sabi po dito, mga idol, public opinion and observation. Ito ang CCTV ng House of Representatives na totoo pag-uusap ni Police Colonel Grijaldo at Congressman Dan Fernandez, Benny Abante, lawyer ni Garma. Ang tanong, bakit nyo kinausap? Under oath yan sa hearing, bawal na bawal yan. Eto, mga Lodi, totoo to. At ito yung sinabi na rin ni Tatay Duterte. Bakit nyo kinakausap ang inimbitahan nyo dyan sa Quadcom na alam nyo naman na magkakaroon talaga kayo ng issue about dito? Tapos, ang pinalalabas nito po ni Ace Barbers, sinisira daw po ang pangalan ng komite. Na hindi naman po si Police Colonel Grijaldo ang may gawa nun, kung di itong dalawang ito. Kung nasira man ang pangalan ng komite ninyo, dahil yan kay Dan Fernandez at saka kay Benny Abante na nilabag ang batas about po dyan sa hearing ninyo. Makikipag-usap kayo dyan po sa inimbitahan nyo kay Police Colonel Grijaldo na dapat hindi naman ginagawa. Tapos nung nahuli at nakita sa CCTV, bigla nyo sasabihin na ginawa daw masama ang komite. Tapos alam nyo po ba ang nangyari? Na-cite in contempt na naman daw po. Ito po si Police Colonel Grijaldo. Ito po, panoorin. Cited in contempt muli ng House Quad Committee si Police Colonel Hector Grijaldo dahil yan sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng komite ukol sa naging pahayag niya sa Senate hearing noong October 2024. Sinabi noon ni Grijaldo sa Senado na pinilit umano siya ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahing may reward system sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dati na itong itinanggi ng dalawang kongresista. Unang na-cite in contempt si Grijaldo. Aamin ba, mga Lodi, itong dalawang kongresista na to sa tingin nyo? Ang lupit po talaga, mga Lodi, nitong administrasyon na to. Lahat po ng mga hindi naaayon sa batas ginagawa po nila. Yan pong Congress na yan pong Quadcom hearing na yan, laman po yan ng cite in contempt. Pero bakit hindi nyo ginawa kay Tatay Duterte? Dapat ginawa nyo rin kay Tatay Duterte dahil hindi naman din siya sumasagot sa mga gusto ninyong mga katanungan, di ba?
Tapos, nung sinabi po niya na wag na natin itong patagalin, kung mapatunayan nyo man na meron po siyang pagkakasala, kasuhan nyo, bakit hindi nyo kinakasuhan hanggang ngayon? Dahil alam nyo, may balik sa inyo yan kapag kinasuhan nyo si Tatay Duterte. At alam na alam ninyo yan na hindi po talaga naaayon sa batas kung ano man yung ginagawa ninyo. Nasa posisyon lang yung backup ninyo. At naghahamon pa kayo, tawagin daw po yung kakampi ni Police Colonel Grijaldo. Paano kung kinampihan po pala siya ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, diba, ni Senator Robin Padilla? Dapat yun ang hamunin mo, Ace Barbers, kung totoong matapang kayo dyan. Hindi yung nandyan sa Quadcom, alam nyo naman na puro kayo tama dyan wala namang mali dyan Tapos sasabihin mo, ngayon nung gawin ng tapang-tapangan. Di kayo ang pumasok dun sa Senado, tapos tapang-tapangan kayo dun. Para magkaalaman na. Nga sinasabi pala dito, sa totoo lang, kung siya nasaktan ni Congressman Dan Fernandez, ako naman ay na-offend. Sa katotohanan lang, nasa mukha ba namin ang mag-coerce? Nasa mukha niya? Tingnan nyo nga ang mukha niya compared sa mukha namin. Sabi po ni Kong Benny Abante. Pogi ni Kong Abante. Eto mga Lodi paalala lang po natin, ito pong Quadcom, hindi po sila taga-usig. At binuulan po talaga ito para po siraan si Tatay Duterte. Yan po ang sa tingin natin. Dahil kung hindi po naman talaga paninira ang ginagawa nila mga Lodi, dapat matagal na po nilang kinasuhan ito po si Tatay Duterte kung sakali mang matibay po talaga ang kanilang mga ebidensya. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin po lang ini-ere itong Quadcom hearing para lang po magmukhang masama ang mga Duterte. Yan po ay sa tingin ko lang. Hinamon na nga po sila ni Tatay Duterte na kasuhan nyo po siya. Pero bakit hindi nyo magawa, di ba? Yun lang naman po talaga ang totoong hangarin ninyo dyan. Ang palabasin na masama ang ginawa ni Tatay Duterte nung kanyang pamamahala bilang presidente ng ating bansa. Hanggang dito lang po muna mga idol. Tingnan po natin ang mga susunod na mga matatapang dyan sa Quadcom hearing. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman